So, ayun po, magpagpalang araw sa ating lahat, mga ka-adventure. Kumusta po kayo? Kumusta? At andito si Kenzo kasama ko. Hi, kabibi ko. Hello, tingin ka dito. Hello po. Kakaligo lang ng anak ng bata. Sorry. Kakaligo lang ni Kenzo, pati. Dahil ngayon ay may pupuntahan kami, aalis kami. At kahapon, wala kaming upload kasi hindi muna kami nakapag-vlog. At saan yung remote ng TV? Toy? So, ayan, wait lang po. Nahanap ko yung remote ng TV kasi ang lakas. Pinatay na ni Kenzo. So, ayun, tuloy ko lang po. Hindi kami nakapag-vlog kahapon. Pagkatas ng live kasi yan, sumama na naman yung pakiramdam ni Intoy. At nahihilo siya. Tapos, dumudugo yung ilong niya. Ano na to? 2 beses kahapon. Tapos, kagabi. So, sabi ko to, magpa-check up na tayo para para malaman kung bakit. Tapos si Kenzo, pa-check up na lang din namin. Yan. Para malaman kung bakit. Beep, beep. Si Kenzo, wala naman na siyang lagnat. Gusto ko lang siya paresitahan para sa ubo. Kasi umuubo ulit siya Nagkakaroon ng pag natutulog siya, palagi inuubo at bilhan ko na din siya ulit ng vitamin. Siguro, papalitan ko yung vitamins si Kenzo. Anak! No. Papalitan ko kasi ang niya, parang hindi siya ganun kahiyang sa vitamins. So, magpareseta na lang kami kung ano yung mas maganda para yun na lang yung mabili. At ngayon, nag-aasikaso lang kami para umalis. Ayan. Kenzo, halika dito. Kaya, ayun, sabi ko kay Intoy, pahinga muna. Okay lang naman. Ngayon, bawi na lang tayo sa pag-vlog ngayon. I-vlog na lang din namin to. Kasi kahapon, hinilot ko siya. Kasi sabi niya sa akin, masakit na naman daw yung likod niya. Kaya hinilot ko. Sabi niya nga, gusto niya pumunta kami dun sa yung magbabayad ka ng per minute. Dapat nang awin na lang sa kanya. Sa yung parang massage chair sa SM, ganon. So, medyo malayo din naman dito yung SM. Magical. Kaya sabi ko kaya Intoy, hilutin ko muna siya. Hi, kadali. Hi! Saan tayo pupunta? Papacheck up. Sa doktor. Pupunta ka sa doktor? Bakit? Gusto ko kaya magpa-check up. Pa-check up ka? Sino kasama mo? Kayong duwa ni Papa. So, yun, si Intoy andito. At ready to go na kami. Ready go! Nagbibis. Aray ko, baby. Ano ba naman yan si Kenzo? Aray ko, baby. Si Intoy nandito. Hi! Hello. Ano yan? Tinatanggal ko lang yung kinukunasan. Chinelas. Pero okay naman yung pakiramdam mo ngayon, Toy. May time lang na nahihilo siya. Oo. Yung alam mo yung anong tawag doon? Mabait. Mabait si Papa. Tapos basta bigla lang mahihilo. Nagulat nga po ako kagabi, kahapon, na pag singa niya, tumulo yung dugo. Tapos pinunasan ko agad ng tissue kasi kinabahan ako sabi niya sa akin, 2 beses na yun. Kaya sabi ko, magpa-check up. Kaya nga. Tapos nakita ko pa ngayon, pagising ko, may tulo ng dugo dito sa sahig. Sabi ko, Toy, ano to? Hindi niya pala napansin
na tumulo. Kasi madilim na eh. Pwede yung agabi. Video ko siya. Pwede ba yan pakita? Ano? Naman ko daw. Para kung ano ito to yan. Pahilaman ko daw. So ayan, pakita ko po sa inyo. Kay Papa. Ayan siya, oh, binidyo niya. Ang sag- Kaya ayan, napag-desisyon na namin na magpa-doktor na. Ang iniisip ko naman kasi di ba po kapag sobrang init ng panahon or tiningnan ko kasi sa Google kung sanhi, kung ano yung sanhi ng ganto. Sanhi kung bakit nagdurugo yung ilong. Tapos ang nakalagay doon na lumabas, pwedeng high blood pressure daw or stress, puyat, tapos dehydrated, ganon. So, mas maigi na. Dehydrated eh. Lagi naman ako nainom. Oo nga. Yun lang yung nakalagay na reason kung may posibilidad na ganon. So, kaya ngayon, kailangan natin, pupunta na tayo ng doktor para wala na yung bakit kaya. Punta na tayong doktor. So, let's go. Pakisamahan niyo po kami at ako na lang muna ang magbablog. I-start ko muna yung motor. Okay. Na-start Hindi pa ko na yan. Ganyan. So, tara na. Let's go. Alis na tayo. Kunin mo yung helmet mo. Ayun, helmet mo. Ang helmet ko. Suot mo na yung helmet mo. Suot mo. Suot mo yung helmet. Boxer talaga. Tara na. Let's go. Yan, bili ng tsinelas. Siya talaga nagsukat eh, no? May ano? May gapo. Hindi na yung tsinelas niya. Suot mo na, anak. Pambahay yan, ah. Nalaglag kasi yung tsinelas niya. So, ayan, dito na kami. Dito lang kayo magpa-check up sa ano yan, ah. Yan, Calabanga Doctor's Clinic. Open. So, dito na lang. May pedya, may internal. Dito na lang. Ano po, Kenzo? May age. Key age. Magan. Po na. Kilo po. Na, kilo ka daw muna, bebe. Kilo ko din. Tanggalin mo yung tsinelas mo. Okay lang naman nata. Okay lang po may tsinelas. Sige na, be. Okay lang may tsinelas, be. Ito. Okay na, anak mo. Ayos tsinelas mo. Diba talaga Pangalan na? Honorio po. Honorio. J-U. H-O. H-O. N-O. R-I-O. Magan.
Dirty. 30. Kaya mo. Kaya mo na. Abubusog ako. Maligot lang. Ilang kilo ka, be? Ilang kilo po siya? 20 po. So, 22 kilo si Kenza. Ikaw. Ano po yan siya? Normal? Normal? So, ayun po. Nagpaalam naman kami kung okay lang mag-video. Okay lang naman yun. Sige daw, kung nagtangkad mo. Huwag kang titing kayo. Ay, usually. Sakto lang nga. Sakto lang po siya sa height niya. Sa edad niya. Sige nga, be. Ito. Sobra. May chinelas kaya. So, ayan. Yung height mo na pang 6 years old. Nagpaalam naman kami na kung okay lang mag-vlog. So, okay lang naman daw. Tapos kami lang naman yung dito. Kami na po. Gapo. Tara na. Si Kuya naman. Tama. Ano po nangyari sa inyo? Ano po siya, nung mga nakaraang week, inuubo siya. Okay. Tapos- Kailan pa po nag-start? Last week pa. Mga last week pa. So, Pero pa- okay na siya, na Okay. gumaling na. Tapos ngayon, bumalik. So, 2 weeks ago, may ubo siya. Tama, may Mm. kaubo. May ininom pong gamot. Meron. Or, anong ininom niya? Ano siya, Robitussin. Arabatusin. Okay. Tapos, nawala yun. Okay. Tapos, kailan nag-start ulit? Mga 2 days na. 2 2 days days na ago. niya. Okay. Yung ubo niya ganyan. Mm-mm. Pero hindi po nilagyan. Walang lagnat. Talagang hindi kami na kumain. Hindi naman. Enzo. Hindi naman nga. Ano po ang iniisip ko naman, pag banggi ka, di ba sobrang lipot, yun ang iniisip kong dahilan kung ba't bumalik yung ano. Mm-mm. Pero may hika po siya. Siyang hika, may insip. Okay, daw, wala ka. Pero never po naglagnat. Kahit yung 2 weeks ago na Nag-kaubo. nag-ubo Hindi siya. naman. Hindi. Tapos ito, 2 days ago lang, nag-start ulit. Yung ubo niya ma'am, nare-relieve mo, mas prominent pa pag early morning or pag Pag gabi talaga, pag umaga, parang umayo siya. Pero pag Okay. gabi, pag matutulog na, doon na yung... ito ba nagrabe ang Mm-mm. habit. Kuya, inhale, exhale ka lang ha. Inhale, exhale. Very good. Sige, inhale. Hinga ka ba malalim? Isa pa. Exhale. Okay. Inhale. Very good. Isa pa. Isa pa. Okay, very good. Isa pa. Okay. Isa pa. Very good. Isa pa. Inhale ka. Mas prominent.
Wala pa po. Wala pa. Mga 3 araw. Mabigat lang yung ulo. Hindi po yung parang ipit ng paligid. Hindi naman po. Antay ka po magpa-BP nang may medyo masama yung Wala. pakiramdam. Sige. Tapos, Tapos kahapon ng umaga, dumugo yung ilong ko. So, tapos parang inisip ko, like spontaneous lang siya, sir, dumugo. Or may sipon ka, biglang may tumulo. kasi nung mga nakaraang araw po, pagkagigising po ako ng umaga, parang barado yung ilong ko lagi. Tapos Okay. di sinising ako siya. Tapos Malakas mamaya, sa sininga. Okay. babahin na ako, sunod-sunod na yon, babahin. Tapos tulo na naman si ko. Okay. Kada umaga yon, Okay. mga 4 na araw, ganun ang nangyayari. Mhm. Tapos, nito ng mga nakaraan, parang sumasakit na ulo ko. Tapos parang ang bigat na ng pakiramdam ko. Tapos, nung isang beses na pumahinga ako kasi parang parado ng sakit na nete. Nung umaga, may tumulo na dugo dito. Tapos ang iniisip ko lang, dahil sa init siguro, yan. Kasi madalas naman nangyayari yan sa akin dati. Pero, so, ang hindi yan yung first time na may Opo. na dumugo yung ilong. Hindi yung Opo. first time. Hindi po. Ang inaano ko lang po dahil parang naging sunod-sunod siya. Kumbaga, So, hindi siya first time. So, kailan yung huli before ito? medyo matagal-tagal na rin. Taon na. Apo. Taon na. Tapos nasunod itong 4 days na to, nasipon ka ulit. Tama? Opo. Okay. Tapos nung dumugo siya, day pinunasan ko lang. Tapos mga ilang oras ang makalipas, ito naman ang dumugo. Okay. Ito kabila. Tapos, niyaan ko lang kasi baka iniisip ko, nadala lang siya dito sa kabila. So, kagabi na, Pero yung tulo, sir, may madami pa. May video po kami. Sige. O, tapos, tapos nung ano po, kagabi na, nagulat na lang din ako na biglang may tumulong dito. okay. Yan, tapos sunod-sunod na siya hanggang sa di ko na malayan pati yung side na tumutulo na pala doon. Kasi medyo madami. Tapos yun, doon na ako kinabahan, sabi ko, hindi man ito kagaya ng dati, nung dala lang sa init dahil pagka tumutulo yung dugo sa ilong ko dati, pag pinunasan ko, wala na. Lilipas ulit ang mga ilang taon, isang taon, ganyan, bago tumugo ulit. Nung nakaraan, kaya ako na sabi na magpa-check up na kasi oras lang ang pagitan, tapos dudugo na naman. So yun lang naman. Pero yung mga times na yan, pag dumudugo yan, talagang meron kang sipon. Yung mga before ko nga, yung mga natatanda mo pa Wala yung po, baby. wala po. Wala. Kahit yung before ko, ito ngayon kasi may sipon ka. Yung previous bago yan, bago to, naalala mo ba, may sipon ka din? Wala po. May ubo? Wala. Wala po. Okay. Sige. Patingin mo nga sa tayo. Yung video po. Na pwede nagpo-cause ng pagdudugo ng ilong. Number 1, yung mga blood vessel, pag masyadong na-irritate, kasi yung mga blood vessel or yung mga ugat dyan sa ilong, masyadong maliliit na. Okay? So, pag masyadong may force na to trauma, pwede. Number 2, kung meron polyp, nasal polyp ang tawag namin. Parang mga maliliit din ng mga bukol-bukol. Pero hindi talaga siya yung bukol. Parang siyang mga may laman-laman. Mga ganyan-ganyan. Ngayon, pag parati repeated trauma, pag namamanipulate, pag nagagalaw, pwedeng dudugo yan. Yun yung pinaka-most common cause ng pag-nosebleed. Iba naman pag nag-nosebleed ka na, di ba, yung sa dengue na mababa yung platelet. Pero pwede kasi yun. Pag masyado pong mababa yung platelet kasi natin, isa yan sa mga ng dugo. Pag masyadong mababa yun, yung platelet kasi, ang function ng platelet natin sa katawan, pag nasugat tayo, yun ang magpupunta dun sa sugat para humito yung pagdudugo. Yun ang function ng platelet natin. Makikita mo yan sa CBC or complete blood count. Ngayon, pag masyadong mababa yung platelet, di ba usually yung sa dengue mo mababa yung platelet? Kasi ang purpose natin ng platelet,
paghihinto ng pag nagdudugo. Ngayon, yun ang isang consequence pag masyado mababa yung platelet mo. In case nagkaroon ng injury, hindi ganun kaagad nahipapahinto yung pagdudugo kasi kulang yung platelet ng katawan. May mga conditions kasi na namamana yung tinatawag natin na ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Pero yun kasi mga ano lang yun. Yun na parang pag mababa yung platelet, ang tendency nila, pag nasusugat, hindi madaling tumigil yung pagdurugo or kaya konting madaling mag-violet yung tinusukat or may mga pula-pula. Yun ang common na symptoms ng pag may mga problema sa platelet. So, yun ang titignan natin dalawa. It's either meron yung sa vessel sa ilong, pwedeng sa trauma, pag masyadong na-irritate yun, kaya dumugo or meron polyp. Ngayon, pag titignan natin ang platelet, baka mamaya mababa din ang platelet mo, kaya pag may na-irritate, hindi ganun yung Pero usually naman, pag mababa yung platelet na yung pagdudugo niya, spontaneous na oo, yun ang niya. Pwede pong matanong, Doc. Dati po kasi nung binata pa siya, mahilig siya mag-basketball. So, na-injury yung ilong niya, nasiko ata yun, notoy. So, di ba yun pwedeng isa din sa dahilan? Yun nga, sabi ko, parang masyado naman Para sa tingin ko, kasi mahilig ako magkalikot ng ilong. Apo. Pwede yun. Kasi imagine mo yung... Kasi, di ba, eto, nung dumugo siya nung mga, etong huli lang, Oo. yun, parang Ginagawa dumugo. mo sa ilong. Apo, ganun. Mahilig yan po siya eh. Magkalikot. Imagine mo kasi sila, yung ulam mo, lahat naman sa kasawan, mayroon mga ugat, mga blood vessel lang. Pero hindi naman po delikado eh. Hindi naman siya ganun kadelikado. Kaya lang, yun nga. Kaya kung gusto mo, pwede na ipatingnan yung CBC mo o yung complete blood count. Kasi sabi ko nga, may mga condition kasi na pag mababa yung platelet, ang pinaka-symptoms nila, madaling silang duguin, madaling magkapasa-pasa, mga pasa na parang yung violet, or minsan yung parang mga Pero siya pula-pula din na. po. Oo, yun nga. Pwede, yun nga sabi ko, it's either dun sa dalawa. Pwedeng trauma lang dahil dito na manipulate or pwedeng may polyp sa loob ng ilong na pag nagagalaw yun, pwedeng may dumugo or yung isa pa, yun yung pinaka-most common.